Patiin ako. Winawalang hiya mo. Pare! Alex! Anong ginagawa mo? Bakit mo sinuntok si Mark? Hiya ka. Ito ba? Tama na! Alex! Tama na! Tigilan mo si Mark! Tama. Tigilan mo si Mark! Kailan niyo pa tinatalagduro ang papa? Kailan pa? Anak! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Kumusta naman ang Amerika, Alex? Ganun pa rin. Amerika pa rin. Tagal ka rin hindi nagbalik bayan na. Mga 10 taon ka pa lang yata nung hindi kayo magbalik bayan kasama ang mama mo. Hindi. Mga 5 taon lang. Kasi kasama pa ako ni mama nang muli siyang magbalik bayan dito. Siya nga pala. Hanggang kailan ka dito sa atin? Mga 2-3 linggo lang siguro ako dito. Ano? Ang dali naman ng bakasyon mo. Hindi ba't noon inabot kayo ng 2 buwan? Si mama yon kasi may trabaho pa siya doon. Teka, alam ko na kung bakit nagmamadali kang bumalik ng Amerika. Oh, ano naman sa palagay mo, ate? Pinagmamadali ka ng girlfriend mo, ano? Ha? Uy, wala pa akong girlfriend. Ano? Wala ka ba girlfriend? Oo, wala pa. Yung totoo. Oo, totoo talaga. Wala pa akong girlfriend. Kung wala pa, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Amerika kung ganun? Kasi nga, pinagmamadali ako ng mga kabarkada ko doon sa States. Ano? Barkada mo lang ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling bumalik ng Amerika? Hindi girlfriend? Hindi. Talaga. Maraming babae doon. Kahit hindi ako magkaka-girlfriend, hindi problema. Mabuti kung ganun. Magpakasawa ka muna sa pagkabinata. Dahil pag may asawa ka na, hindi ka na maghahanap pa ng iba. Teka, ano bang trabaho mo ngayon? Wala pa akong trabaho. Ha? Wala ka pang trabaho? Oo, wala pa. Saka na yung pagtatrabaho, total. Pareho naman may trabaho sina papa at mama. Ano? Wala pa rin trabaho si Alex hanggang ngayon. Abay, 25 anyos na siya. Yun nga ang sabi sa akin wala pa raw siyang trabaho. Wala pa siyang trabaho dahil wala siyang mahanap na trabaho o hindi naghahanap ng trabaho. Siguro hindi nagtatrabaho yun. Kaya wala siyang mahanap. Imposible namang mawala ng trabaho ang Amerikano. Ano ba naman yung si Alex? 25 anyos na masa pa rin sa mamagulang niya. Hindi pa raw siya nagsasawa sa pagkabinata. Marami siyang barkada. Ay, siguro, nauna pa ang barkada kaysa paghahanap ng trabaho. Ito namang mga magulang niya kinukonsente. Pero, totoo ba ang sabi ninyo? Pagtungtong pa ng 18 ng mga kabataan doon ay nagsosolo na? Ay, oo. Kaya nga asinsado ang bansang Amerika dahil hindi uso doon ang ugaling tamad. Pagtuntong pa lang ng anak sa edad na 18, ay inoobliga na ng mga magulang ang anak na tumayo sa sariling mga paa nito. Hindi katulad dito sa Pilipinas na kahit may mga anak na ay nakasandal pa rin sa magulang. Uy, flight mo na pala bukas pare ng hapon. Kaya pala nagpadisbidida ka. Oo. Sige mga pare, kumain pa kayo. Marami akong tinalutong pagkain. Ano ba rin nila hindi ka naman talaga mapipigilan sa pagbabalik mo ng Amerika? Ba? 3 linggo pa lang dito sa Pilipinas Hinihintay na kasi ako ng mga barkada ko dun. Barkada o babae ang nag-iintay sa'yo sa Amerika? Barkada pare. Pare, inom ka ba? Marami tayong pulutan dyan, kaya hindi tayo malalasing. Inom lang ng inom mga pare. Dinamihan ko talagang dinala kong mga alak para sa mga ganitong okasyon. Yan lang pare ko Kapare, merong ka na bang nobya? Katulad mo, wala rin. Pareho pala tayong wala pang nobya. Pero ako, may napupusuan ako, kaya lang ayaw ko pa rin ligawan pare. Bakit naman? Wala pa kasi akong trabaho kaya nahiya akong manligaw. Alam mo na, wala pa akong pagmamalaking trabaho.
Baka pare, pwede mo akong matulungan dyan. Tulungan ano? Na makapaghanap ng trabaho doon sa Amerika. Naku pare, maraming trabaho doon. Kung Amerikang tinatarget mong puntahan para maghanap ng trabaho, kinakailangan marami kang pera para makapunta ka doon. Ganun ba? Baka pwede mo akong tulungan para makapunta naman ako ng Amerika. Pare, gusto ko bang tulungan ka eh. Hindi ko rin magawa dahil ang perang nahahawakan ko ay nanggagaling lamang sa mga magulang ko. Kung $100 lang siguro, pwede kitang mapahiram. Hindi lamang isang $100 ang kailangan mo eh para makapunta ka ng Amerika. Ganun ba? Oo. Kaya pasensya ka na. Kung mababa lang sa $1,000 ang hihiramin mo, pwede pa siguro kitang matulungan. Gagawa ko ng paraan para matulungan kita. Pero ang gagastusin mo papuntang Amerika, ay hindi ko kayang gawin ng paraan pare. Ano namang oras pa lang ngayong ang dating ng anak mo dito sa Amerika? Ay, ewan ko nga ba. Uga Sana naman napangaralan siya ng mga kapatid mo doon sa Pilipinas Napag-aralan na ano? na maghanap ng trabaho. Ano pa? At bakit kailangan pangaralan ng mga kapatid ko si Alex para maghanap ng trabaho? Ayaw mong obligahing maghanap ng trabaho yung anak mo. Ay, nako. Sa palagay ko, ay nakikialam sa buhay ng may buhay ang mga kapatid ko doon. Ay, nako, hindi. Pangaralan lamang ng mga kapatid mo yung anak mo dahil ayaw mong pangaralan mismo. Hindi ugali ng pamilya ko ang pagkialaman ang buhay ng iba, no? Paano? Ganito na lamang ba na ganito ang buhay ng anak mo? Walang direksyon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tatanungin mo pa kitang-kita mo naman ang ginagawa ng anak mo. Barkada dito, barkada rin ang ginagawa. Ay, hayaan na natin siya sa gusto niya. Total, bata pa naman siya. Bata pa ba yung 25 anyos na siya pero umaasa pa rin sa akin? Bakit ba nag-aabulido ka sa kawalan ng trabaho ng anak mo? May trabaho naman tayong pareho. Bakit? Porque ba may trabaho tayong pareho patuloy na siyang aasa sa atin. Tingnan mo nga yung tatlo nating anak. May mga trabaho na sila pero si Alex hanggang ngayon wala pa. Anong gusto mo? Ipagtulakan ko siyang maghanap ng trabaho kahit ayaw pa. Oo naman, magulang ka Obligasyon mong pangaralan siya na mahalaga sa isang tao ang pagkakaroon ng trabaho. Bakit? Nagsasawa ka na ba? Napakainit at suportahan ang anak mo. Bakit ba ikaw ang naaabulido dyan? Kailangan na buhay natin siya dahil anak natin siya. Hayaan mo siya na ma-enjoy niya ang buhay. Oh, ma, good morning. Oh, anak, anong oras ka ba dumating kagabi? Hindi na naming naramdaman ang pagdating mo Natutulog na nga kayo nang dumating ako eh. Siya nga pala ma. Maaga pala akong aalis bukas. Ha? Bakit? Aalis ka? Saan ka pupunta? Bibigyan daw ako ng welcome party ng barkada sa bahay ni Mark. At alam niyo ho ba, ang bahay ni Mark? Medyo malayo-layo dito, kaya babiyahe pa kami. Ganun ba? May pera ka pa ba dyan? Wala na ho eh. Alam naman ninyo ang mga pinsan ko sa Pinas. Nagsipaghingi sa akin. Ay, ganun ba? Sigurado ka bang ang mga pinsan mo ang humingi ng pera sa'yo? Ha? Papa, Hindi kaya naubos lamang ng mga barkada mo sa Pilipinas ang perang binigyan namin sa'yo ng mama mo? mga pinsan ko man o mga kabarkada, pareho na rin yun na naubos sa kanilang dala kong pera. Mangangatirin ka lang. Baluktot pa. Bakit? Sa akala mo ba pinupulot lamang namin ng mama mo ang perang binibigyan namin sa'yo? Alfie, ano ka ba? Kararating lang ng anak mo Ay, naku anak. Ang mabuti pa, bumaba ka na at magkapag-almusal ka na. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit kaya biglang-bigla na hindi ko maramdaman ang kasiyahan sa piling ng mga barkada ko? Wala namang pagbabago ng paghiharap nila sa akin. Pero parang may hinahanap ako ngayon na dati namang hindi ko hinahanap bago ako nagbalik bayan sa Pilipinas. Kailan ba ulit ang balik mo dito sa Pilipinas? Hindi ko alam. Ano ka ba naman, Ira?
Hindi pa nga ako nakakaalis ng Pilipinas eh. Tinatanong mo kung kailan ang balik ko dito. Bakit? Masama ba ang magtanong? Hindi naman. Hey, Alex! What are you doing there? Come on and join us! We miss your company for 3 weeks. Yes. Alex! Ha? Natawag na pala ako ng mga barkada. Hey! Yes, I'm coming! Nag-ring yung cellphone ko. Sino kaya ito? Gabing-gabi na, tumatawag na. Oh, si Makoy pala. Bakit kaya? Problema kaya ang tao ko? At wala sa panahon ng pagtawag sa akin. Sa bagay, baka siya lang makakasagot sa katanungan ko. Hello? Hello, Alex. Oh, Makoy. Kumusta? Namiss mo yata ako kaagad. Kararating ko lang. Napatawag ka na. Kuwan kasi, pasensya ka na kung nabalaman kita. Okay lang. Ano ba yun? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na gusto ko ring magpunta dyan sa Amerika? Siyempre naman. Ilan mo lang naman nabanggit nyo sa akin eh. Bakit ba? Gusto ko lang kasing kumpirmahin sa'yo kung talaga bang patutuloyin mo ko dyan sa bahay ninyo. Oo naman. Ano? Pupunta ka na dito sa Amerika? Seryoso ka ba talagang pumunta dito? Oo, pare. Talagang seryoso ako. Di ba sinabi ko na sa'yo noon nang narito ka pa sa Pilipinas? Ang dali naman. Tulad ng nasabi ko sa'yo, pre, pinag-ipunan ko talaga ang pagpunta ko dyan sa Amerika. Pero pare, wala akong pera para tulungan ka. Oo, naiintindihan kita, pare. Alam ko namang wala ka pang trabaho eh. Kaya lang, inihingi ko sana ng pabor eh. May alam kang kumpanya na pwede kong pasukan. Halimbawa, makapunta ko dyan sa Amerika. Bakit pare? Seryoso ka ba talaga na makapunta dito ng Amerika? Oo, sa katunayan nga eh, may konti akong ipon at yun sanang gagasusin ko. Kaya lang eh, ang problema, kung saan ako pwedeng manirahan dyan sa Amerika. Halimbawa, maghanap na ako ng trabaho. Pare, kung tirahan lamang ang problema mo, walang problema. Pwede ka dito sa bahay. Total, malaki naman tong bahay namin dito. Siya nga pala. Paano ka pala makakapunta dito? Ang ibig mong sabihin anong visa ang gagamitin mo? Magto-tourist visa muna ako, pare. Habang narin ako bilang tourist, maghanap ako ng trabaho. Kapag nakahanap ako ng trabaho, baka ko lang babaguhin kung ano yung visa na in-apply ko ulit. Mag-apply ko ulit para maging legal. Nangangako ako. Hindi ako gagawa ng alhon lang ikasisira mo, pare. Oh, Ira, saan ka ba galing? 2 araw at 2 gabi kang hindi umuwi dito sa bahay Nagdilihensya ako. Magpapasko na kasi pero wala pa akong bagong damit. Marami ka pa namang mabagong damit dyan Marami nga pero hindi naman uso. Kinakantsawan nga ako ng mga kaibigan ko eh. Baduy akong manamit. Huwag mong isipin ang pangangantsaw sa'yo ng mga kaibigan mo. Ang mahalaga, wala kang inagrabyadong tao. Nasasabi niyo lamang yan dahil matanda na kayo. Ako, kakantsawan kaya ako ng mga kaibigan ko kung lagi lamang luma ang out of fashion ang sinusuot ko? Hoy, Ira, naging kabataan din ako. At kahit kailan, hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao. O, kita mo naman, tahimik ang buhay ko dahil hindi ko kinaiinggitan kung anuman ang mayroon ng iba. Anong sabi mo? May makikituloy dito sa bahay. Oo, kaibigan ng anak mo. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Nalalaman mo ba yung sinasabi ng anak mo sa'yo? Gusto lamang tumulong ng anak mo. Ayaw ba doon? Kahit paano ay nakakatulong ang anak mo. Yun na nga Gustong tumulong sa ibang tao. Pero sarili niya, hindi naman niya magawang tulungan. Bakit ba ang kitid ng utak mo? Malay mo ba? Na balang araw mangangailangan din ng tulong ang anak mo. Hindi mangangailangan ng tulong ng anak mo kung may sarili itong trabaho at pera. Ay, sobra ka naman. Hindi porke marami ka ng pera hindi mo nakakailanganin pa ang tulong ng May talaga naman
Oh, tulad ngayon. Ano pang tulong ang hihilingin ko sa iba? Bukod sa magiging pensyonado na ako balang araw, malaki ang perang matatanggap ko. Paano? Hindi lamang 2 ang trabaho mo, kundi 3 pa. Kung bakit kasi, hindi nagmana yung anak mo sa akin. Tamad. Hindi marunong maghanap ng trabaho. Ay, dako. Nagyabang ka na naman. Kung yung pagyayabang mo gawin mong kapaki-pakinabang, mas mabuti pa sa ada. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Magiging maganda ang tingin sa iyo ng mga kaibigan ni Alex. Kasi marunong tumulong ang anak mo. At ano ang isipin ng mga kaibigan niya? Mabuting tao si Alex. Kasi mabuting tao ang kanyang ama. Yon ang sasabihin ng mga kaibigan ni Alex sa iyo. Kung patuloyin mo dito ang kanyang kaibigan, kaya pumayag ka na. Para na rin ito sa maganda mong imahe. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Gabi na naman. Wala na naman ako sa piling ng mga kabarkada ko. At tulad naman itong mga nagdaang mga gabi, malulungkot na naman ako. Nagbalik bayan lamang ako. Bigla na lamang akong nakaramdam ng ganitong klaseng lungkot. Hindi naman dating ganitong nararamdaman ko bago ako bumalik ng Pilipinas. Wala naman pagbabago sa pagkikisama sa akin ng mga kabarkada ko dito sa Amerika. Pero, bakit biglang nakaramdam ako ng lungkot? Oh, nagre-ring yung cellphone ko. Sino kaya? Gabing-gabi nito tumatawag pa. Oh, sino kaya pala? Bakit kaya? May problema kaya ang taong ito? Sa oras na ito, tumawag siya. Sabagay, baka siya lang makakasagot sa katanungan ko. Hello? Hello? Pare? Oh, Makoy, napatawag ka. Namiss mo yata ako kaagad Kararating ko lang Napatawag ka ulit. Kahapon lamang tayo nagkausap Kung kasi pre, pasensya ka na kung nagambala kita. Gusto ko lang kasing kumpirmahin kung talagang pwede akong tumuloy dyan sa bahay ninyo. Oo naman. Sa katunayan nga nabanggit ko na sa mga magulang ko. At pumayag na silang tumuloy dito. Basta hindi mo sila pipirwisyon sa mga gastusin mo. At iba pang pangangailangan mo. Oo pare, tutuluyan lang lamang talaga kailangan ko. Walang bahala sa pagkain ko. Okay. Kailan bang dating mo dito? Sa lalong madaling panahon pare. Ano? Ngayong araw ang dating ng kaibigan mo na manggagaling ng Pilipinas. Opo. Sigurado ka bang mabuting tao yan? Mama, hindi ko ba't sinabi ko na sa inyo na kapitbahay siya nila Kuya Carlos sa Salisay? Nasisiguro ko na kilala ninyo ang kanyang mga magulang. Dahil kapitbahay lamang sila ni na Lolo. Matagal na ako dito sa Amerika. Marami na akong hindi kilala sa Salisay. Kung hindi na ninyo kilala ang kanyang mga magulang, sina auntie at uncle ay kilala siya. Dahil nang gabing nagpadespedida ako, ay nakita ko pa na kausap ni uncle ang kanyang ama. Oh, oo na. Pero tulad ng sinabi ko sa'yo, bahala siya sa mga personal niyang gastusin. Oo, alam na ho niya yun. Huwag po kayong magkalala. Doon siya sa kwarto ko matutulog. At siya ang sasagot sa pagkain niya. Talagang tutuluyan lamang niya ang tutulong natin sa kanya. Hanggang sa magkaroon siya ng trabaho. Magpasalamat ka at nadistino sa ibang estado ang papa mo. Kundi, hindi ako papayag na tutuloy dito yung kaibigan mo dahil tutol ang papa mo. Huwag kayong mag-alala, Mama. Makakaalis dito ang kaibigan ko bago pa umuwi ang papa. Oh, baka siya na yan. O, ikaw nang magbukas sa kanya at ako'y papasok sa kwarto ko. Oh, kanina pa kita inihintay para. Pumasok ka. Salamat pre. Hindi ka ba naligaw? Hindi naman. Binigay mo kasi ang kumpletong address niyo Kaya ito. Ito yung mismo pinakita ko sa trucks driver. Hindi naman nagkamali. Mabuti naman. Teka, kumain ka na ba? Oo pare. At pagdating sa pagkain, wala kang aalahan sa akin. Kasi, nasa budget ko na yan.
Tanging tulong lamang na kailangan ko. Tatanim ko utang na malaking loob sa'yo yung tutuluyan ko talaga. Ah, siya nga pala. Hindi ba sinabi mong marunong kang mag-drive? Ay, oo pare. Kahit, kaya ko. Dati akong driver ng truck eh. Tamang-tamang dating mo pare. Ha? May kilalang kaibigan ko na naghahanap ng driver. School bus ang dadrive mo pare. Talaga? Oo, para sana sa akin ang trabaho na yun eh. Kaya lang, masasagasaan ang mga schedule ko sa barkada. At inayawan ko. Nandito nga't pagdating mo, tamang-tamang trabaho yun sa'yo. Kung marunong kang magmaneho. Teka, ilang araw nang hindi ko napapansin na dumadalaw sa'yo si Marka. Ewan ko po, inay. Pakialam ko doon. At bakit ninyo siya tinatanong sa akin? Malay ko ba kung nasaan siya? Ay, nasaan na kaya si Marka? Sa lahat ng manliligaw mo, siya ang gusto kong maging asawa mo. Inay, bakit ko naman siya sasagutin? Hindi naman siya nagliligaw sa akin. At kahit pa manligaw siya sa akin, hindi ko papansinin. Hindi siya ang pinangarap kong lalaki, ano? Mabuti pa si Mark eh. Tahimik, masipag, at may pangarap sa buhay. Paano naman ninyo nalaman? Nagkakwentuhan kami minsan nang pumunta ka dito. Pero wala ka. Teka, naliligaw ba siya sa'yo o hindi? Hindi nga po. At tulad ng sinabi ko, kahit manligaw yun sa akin, wala siyang mapapala. Kaya, pwede ba? Huwag niyo nang itulak sa akin ang lalaking yon dahil mapapahilamang siya sa akin. Bakit naman? Papaano kasi? Naliliitan ako sa kanya. Bukod sa payatot, pandak pa. Anong pandag na sinasabi mo? Magkasing tangkad naman kayong dalawa. Yun na nga ho eh. Magkasing tangkad kami. Ayaw ko nang magkasing tangkad lamang kami. Gusto ko yung mas matangkad sa akin. Yon ang gusto ko. At maskulado. Oo. Nandito na yung kaibigan ni Alex. Anak pala siya ni Artemio, na kapitbahay ni Napapang sa Salisay. Kilala mo kung gano'n ang pamilya ng taong pinatuloy mo sa bahay. Oo, mabubuti silang tao. Personal kong kakilala ang kanyang mga magulang. Kaya dapat lang pala natulungan natin para wala silang masabi sa atin. At nang sakali mang mangailangan din tayo ng tulong, lalo ng anak mo, matutulungan siya. Ayun, sinasabi ko na nga ba kaya ka tumutulong dahil umaasa ka, natutulungan ka rin. Ay, syempre naman na. Alam mo, ang tunay na mabuting tao, yung tumutulong na hindi naghihintay ng kapalit. Oo na. Hayan ka na naman naninirmon ka na nabaan. Parang hindi ako magsisermon. Hindi mo ginagawa ang obligasyon mo bilang magulang. Anong hindi ko ginagawa? Nagtatrabaho din ako para sa pamilyang ito. Nakakatulong ka nga sa pinansyal na bagay pero ang pangangailangan ng anak mo tulad ng pag-aaral, hindi mo ginagawa. Paano nalaman kung yung anak mo kung lagi nasa atin? Matanda na tayo. Paano ka mahina na tayo? Na hindi na makapagtatrabaho. Sino ang magtatrabaho para sa kanya? Ay, oo na. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Yung kaibigan mo, si Mark, kumusta? Nakahanap na ba ng trabaho niya? Oo mama, may trabaho na po siya. School bus driver. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Ikaw, kailan mo planong maghanap ng trabaho? Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ko pa feeling trabaho. Pero anak, 25 anyos ka na. Hindi ba't dapat naghanap ka na rin ng trabaho? Tingnan mo si Mark. Kararating lang dito may trabaho agad. Pwede ho ba, ma? Kunin niyo po kumpara kay Mark. Kasi si Mark, dapat lamang siyang magkaroon ng trabaho. Dahil wala itong aasahan dito sa Amerika. At sa kanya umaasa ang mga magulang niya at kapatid sa Pilipinas. Pero hindi na kami bumabata ng iyong papa. Sino ang susuporta sa'yo? Halimbawang mawala na kami. Bakit ho ba problema niyang mga bagay na malayo pang darating? Huwag kayong magkalala. Maghahanap din ako ng trabaho. Kailan, ada? Huwag kayong magkalala.
Maghahanap din ako ng trabaho. Pero wag muna sa panahon ito. Oh, may kumakatok. Baka si Bart na to. Ah, Bart, pumasok ka na. Hindi na kalakyang pintuan. Tita. Nandito pa naman pala kayo sa bahay ninyo. Magandang hapon po. Ah, magandang hapon naman. Tamang-tama pala. Narito pa kayo. Bumili po ako ng pagkain natin. Naku, kumain na kami ni Mama. Itago mo na lamang yan para sa hapunan mo. Oh, sige naman, iho. Tapos na kaming madaghalian. Hindi po. Para po sa ating lahat ito dahil ibinigay na po ang unang sahod ko. Talaga? Oo, pre. At ang gusto ko, magsalo-salo tayo. Wala sa unang kong sahod. Bilang pasasalamat ko sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, sa inyong bahay. Kumusta? Hindi ka pa ba homesick? Na-homesick din, kaya lang, tinutuon ko na lamang sa trabahong oras mo para hindi ako makaramdam ng homesick. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Baka gusto mong sumama sa akin mamayang gabi. Ha? Saan, pre? May car race mamaya. Baka gusto mong sumama. Ay, nako, hindi ako pwede, pre. Dahil may trabaho eh. Ano? Hindi ba 8 to 10 lang ng umagang trabaho mo sa school? At babalik ka na naman ng 3 to 5 ng hapon? Oo. Hindi ba libre ka na sa alas 5 ng hapon hanggang magdamag? May nanggalak ng trabaho sa akin ng gabi, pare. Sayang naman yung kikitain ko. Kaya tinanggap ko para pagdagdag ng ipon. At baka sa susunod na buwan, makalipat na din ako ng tirahan. Ha? Lilipat ka na kaagad ng trabaho? Oo, pare. Kasi yung pangalawa kong trabaho layo dito eh. Oh, ganun ba? Oo. Paano? Iiwanan na lang kita. Maliligo pa ako para dun sa pangalawang trabaho ko. Oh, akala ko ba sa makalawa pa ang dating mo? Napagayata ang uwi mo. Kung kasi biglang sumagot itong bato ko at hindi magandang pakiramdam ko kaya umuwi na ako. Ganun ba? Teka. Imamasage ko pa ang sige iyong nga, batok sige. para makapag-relax ka. Sige. Sige, umupo ka. Ganyan. Yan. Sarap sa pakiramdam kapag minamasahe. Siya nga pala, kamusta na si Mark? Naroon pa rin ba siya sa kanyang trabaho? Oo. At dalawa na nga ang trabaho niya. Ay, naka. Mabuti pa nga itong si Mark eh. Mas mature pa yata sa pag-iisip niya kanya sa anak mo. Alam mo, karpintero lamang kasi ang hanap buhay ng kanyang ama. At walang trabaho ang ina. Kaya kapilitang magtrabaho sa kanyang murang edad. Kung may naidulot mong mabuti kay Mark ang hirap ng buhay, yung natuto itong maging independent. Katulad ni Alex. Porque alam niyang kapwa tayo may trabaho, umaasa lang sa atin. Ay, wag mo namang ikumpara ang anak natin kay Mark. Dahil may maganda naman sa ating anak eh. Ano? Ano maganda sa ating anak? Sige nga, Abel. Matulungin ang anak mo. Kahit pa matulungin niyang anak mo, wala siyang trabaho. Wala siyang sariling pera. Anong itutulong niya? Alang nga namang hihingi pa sa atin ang kanyang itutulong. Darating din ang araw na matatauhan ang anak mo. Nako, kailan pa? Pag pareho na tayong mahina. Paano kung bukas makalaway mamamatay tayo? Saan siya kukuha ng ikabubuhay niya? Sa mga pangangailangan niya. Alalahanin mo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Pwede ngayon, bukas mamatay tayo. Hindi ba? Ay, naku po. Hindi kasi ako pinapakinggan ng anak mo eh. Paano kanya pakikinggan? Sinanay mo yung anak mo. Kinukonsinti mong ginagawa eh. Naririyan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Meron ka pang magagawa. Kung umpisa mo na ngayon ang pag-aaral sa kanya. Habang kapwa tayo, malakas pa. Habang bata pa siya, pang-aralan mo na siya bago pa mahuli ang lahat. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
Sige, humabol ka! Patunayan mo muna! Sige! Hindi mo ko kaya! Tatalo niya ako ulit. Kailangan mahabol ko siya. Kailangan. Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasa operating room po siya. Pero tapos na ang operasyon natin. Sabi ng doktor okay na po siya. At maya-maya na, ililipat na siya sa kwarto para makapagpahinga. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang anak ko. Ano ang kanyang kalagayan? Panatag lamang po rin yung pag-uban ninyo. Nasa mabuti na pong kalagayan si Alex. Dahil hindi siya napuluhan. Ganun ba? Nasaan ngayon ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ayun na pala yung doktor eh. Kausapin na po ni Michelle. Doktor! Doktor! Ang anak ko po. Kumusta na po ang anak ko? Ano na po ang lagay ng anak ko? Lumusta na raw ang lagay niya. Sa awa ng ating Panginoong Jesus ay mabuti na ang kanyang kalagayan. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Dahil sa kakukusinti mo dyan sa anak mo, lahat ng luho binibigay mo, ayan tuloy ang napala niya. Hindi ko naman kasi alam na ang bibili niya ay racer car. Kaya hindi ko alam na ganun pala yun. Kesyo pang racing na kayang binili niya. Kahit ano pa yung sasakyan na yan, hindi mo dapat na binibigay lahat ng kanyang mga hinihingi sa'yo. Oo na. Bakit ba ako lagi ang pinapagalitan mo? Kung ginagawa mo rin sana ang obligasyon mo bilang ama, ay hindi siya magkakaganito. At ako pa ngayon ang sinisisi mo. Samantalang kung pinagsasabihan ko siya, ipinagtatanggol mo. Saan ka pupunta? Ate! Hindi sa ospital. Oh, anak. Kararating mo lang galing ng trabaho eh. Umalis ka na naman. Saan ka ba galing? Doon lamang po sa kabilang kalye. Anong ginawa mo doon? Hindi ka pumirmi ng bahay eh. Ngayon ka nga lang dumating. Narinig ko kasi ang kwentuhan nila Aling Pasing tungkol kay Alex, inay. Anong tungkol kay Alex? Na-disgrasya daw po ito. Paano? Mabilis siguro ang pagmamaniho niya, kaya na-aksidente. Minsan ko nga siyang nakitang nagmaniho dito noon eh. Halos pali-pali niya ang minamaniho niyang sasakyan. Kaya hindi ako magtataka kung maaksidente siya. Kawawa naman si Alex, inay. Sana hindi siya napuruhan. Huwag nga yung Alex ang isipin mo. Ang tanungin mo ay tungkol kay Mike. Kasi hanggang ngayon wala pa akong balita sa kanya. Kumusta na kaya si Mike? Nasaan na kaya ang batang yon? Mark na naman. Wala na nga ho kayong balita sa kanya eh. Ang kumustahin nyo, si Alex. Kasi siya ang nadisgrasya at hindi ang Mark na yun, inay. At bakit ko kukumustahin? Napakabuting bata at gusto ko siyang mapangasawa mo. Inay, kayo na ho ang nagsabi na wala na kayong balita sa kanya. Siya pa rin ang iniisip yung mapapangasawa ko. At kung mayroon man akong gustong mapangasawa, walang iba kundi si Alex. Kasi mapera na nga, nasa Amerika pa. Naririto na tayo sa bahay, anak. Dahan-dahan. Baka masagi ang mga sugat mo. Siguro naman magtatanda ka lang ngayon. Baba naman. Kalalabas ko lang ng ospital. Bungangaan niyo ako. Hindi niyo mga ako nakukumusta. Kung anong masakit sa akin eh. Sermon ka agad ang bubungad niyo sa akin. Alfie, ano ka ba? Kalalabas lamang ng ospital ang anak mo. Pagagalitan mo ba kaagad? At kailan ko pagagalitan yan, ha? Kapag malamig ng bangkay. Paano pa niya ako maririnig kung patay na siya? Alfie, ano ka ba? Ang lakas-lakas ng anak ko. Ayan ka na naman Pinapatay mo. Disgrasya na lahat yung anak mo eh. Dahil sa kakukusinti mo, pinapaningan mo pa, kinakampihan mo. Ay, naku. Pero ayan, hindi pa rin kayo talaga nadalang mag-ina. Ginagawa Hindi ko pa rin naman ang gusto niya. sinasabing huwag mo siyang pagalitan eh. Kaya lang, hintay mo namang gumaling siya. Ewan ko sa'yo.
Bahala ka na nga dyan sa anak mo yan. At kung nadisgrasya siya ulit, bahala na siya. Abay, sabihin mo sa kanya na maghanap ng trabaho yung anak mo. Para pag may pag-uukulan ng pansin at hindi kung ano-anong kalukuhan ang ginagawa niya. Nasasayang lang ang oras sa ganyang klaseng tao. Hindi nakikinig. Ha? May nag-text sa akin. Babasahin ko nga. Hi, Ira. Kumusta ka na? Sino kaya to? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung bagong numero na nag-text sa akin. Pero hindi nagpapakilala. Uy, sinong ka-text mo ha? Hindi ko nga kilala eh. Ano bang sinasabi? Wala naman. Nangungumusta lang. Kahapon pa nga ito eh. Eh di, tinanong mo na sana kung sino. Baka gusto lang makitext sa akin ano. Ayaw ko nga. Baka mamaya kung sino lang ito. Masasayang lang ang oras ko. Hindi kaya si Alex yan na pinapangarap mong maging textmate? Sana nga. Kaso, hindi naman mahilig yun sa cellphone. Eh malay mo, gusto ka palang maging textmate. Hay, nasa Amerika yun ano. Walang panahon yun sa babae. Dahil ang buong panahon niya ay nasa barkada. Oh, anak, naririyan ka na pala. Kumain ka na ba? Pahinga po ng $500. Ano naman ang paggagamitan mo ng malaking halagang yan? May bibilhin lamang ako para sa accessory ng kotse ko. Kotse na naman. Oo, dahil sa pagkikipagkarira mo, kaya ka na aksidente. Ma, pwede ba? Ibigyan na ninyo ang hinihingi ko. Nagmamadali ako eh. Huwag mo siyang bibigyan. Papa naman. Aba, tingnan mo nga yung katuwiran mong bata ka. Kaya nga kita ayaw bigyan para maghanap ka ng trabaho mo. Hingi ka ng hingi. Tama ng sermon, Papa. Nagmamadali ako. Huwag mo siyang bibigyan. Ano ba naman kayo, Papa? Kay mama naman ako humihinga. Hindi naman sa inyo. Kahit na, huwag mo siyang bibigyan. Sinasayang lamang niyang pera. Na kung ano-ano may walang kwenta. Mama, ibigay niyo na ako kasi ang hinihingi ko para makalis na ako sa bahay na ito. Eh di umalis ka. Alfe! Sige, kampihan mo na naman yung anak mo. Ibigay mo na naman ang gusto niya para lalong tumigas ang ulo. Puro kayo walang kwenta. Pinakita na ni Papa sa sakyan niya. Ibig sabihin, babalik na siya sa trabaho niya. Yun, umalis na si Papa. Pagkakataon ko na to, lalapitin ko na si Mama para kunin sa kanyang ko pang hinihingi na pera. Naburilyaso dahil sa pagpigil ni Papa. Mama! Mama! Bukas yan, anak. Pumasok ka na. Ma, umalis na ho ba si Papa? Oo. Tinawagan na siya ng manager ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. Ibigyan na ninyo sa akin yung 500 para mabili ko na ang gusto kong bilhin. Pero anak, baka kung ano naman ang masamang mangyari sa iyo. Hindi na nga ho ako makikipagka-racing. May bibili lang akong importante. Mangako ka muna, hindi ka na makikipag-racing. Hindi na talaga, Mama. Pangako. Hindi na ako makikipagkarera ng sasakyan. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero wala pa rin si Alex. Nasaan na naman kaya ang batang yon? Magandang gabi po, tita. Hindi pa pala kayo natutulog. Hindi pa. Kasi halos bahagilap dito sa bahay, Mark. Nakikipagbarkada ka na rin ba tulad ng anak ko? Oh? Ay, hindi ho. Yung dati kasing dalawang trabaho ko, naging 3 na. Kaya halos hindi na ako makakauwi. Ganun ba? Oo. Mabuti ka pa. At trabaho ang nasa isip mo. Hindi ka tulad ng anak ko. Laging nasa barkada. Naku, tita. Matulong na ho kayo. Dahil baka hindi po siya uuwi ngayong gabi. Kausap ko po siya kanina sa phone. At ang sabi niya, baka bukas pa rin siya uuwi. Ano? Bakit? Saan daw pupunta? Birthday daw kasi ng isa niyang kabarkada. At magdiinuman daw sila sa kabilang
estate pa po ang bahay ng kabarkada niya. Kaya mapupuyat naman kayo, tita, kung hihintayin niyo siya. Ay, ganun pa. Tita, may problema po ba? Sabihin niyo lamang ho, baka sakaling matulungan ko kayo. Naiisip ko lamang ang anak ko. Kailan kaya magbabago ang anak kong yun? Hindi siya nakikinig sa pangaral namin ng papa niya. Kung pipilitin ko ang papa niya na kausapin siya, ay wala namang pinatutunguhan. Dahil nag-aaway lamang silang mag-ama. Ako ang nahihirapan pag nag-aaway silang dalawa. Ay, saan naman kayo natulog si Alex? Hindi na naman siya umuwi kagabi. Tita, aalis na ako. Kailan ka naman uuwi dito, iho? Sa susunod na linggo na naman po siguro, tita. Ay, nako. Iho, kung bumili ka na sana ng sasakyan mo, hindi ka na mahihirapan sa pagkukommute. Buwan siguro. Naipadala ko na kasi sa Pilipinas yung ibang pera ko kaya kaunti na lang yung ipon ko. Di mag-car-loan ka na lang. Total, kaya mo na rin eh. Huwag kang mag-alala. Ako ang baback up sa iyo. Salamat na lang ho, tita, pero ayaw ko pong kumutan kasi batas ang alaga eh. Pero hindi mahal eh. 3 na po naman ang trabaho ko eh. Makakabili na rin ako ng sarili kong sasakyan. Ay, wala na naman akong tulog dahil sa kahihintay kay Alex. Ano kaya ang mga naririnig ko na nagmumula sa kwarto ni na Alex at Mark? Matignan ka. Mark! Mark, iho! Tita. Anong ginagawa mo? At anong iga yung naririnig ko? Tita. Hindi pa pala kayo natutulog. Mag-uumaga na. Hindi nga ako makatulog eh. Dahil hindi pa umuwi si Alex. Teka. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit may mga bags ka at mga damit mo na ilabas mo mula sa closet? Kuwan kasi, tita ini-impake na ho itong mga damit ko. Bakit? Aalis ka na ba? Opo, tita. Masyado na po kasi akong napapagod sa pagkukommute eh. Malayo itong bahay niyo sa bago kong trabaho ngayon. Ano pa ikaw, uuwi ka na? Ano ka ba naman? Ngayon pa lang tayo magsisimula eh. Uuwi ka na. Noong isang araw pa tayo dito. Hindi pa nga ako buwi eh. Hindi pa nga ako nakakaligo. May problema ba yun? Marami akong bagong t-shirt at short dyan, pare. Isuot mo na. May bago rin akong underwear dyan. Isuot mo na. Huwag ka nang umuwi muna sa inyo. Nag-iindi pa tayo dito eh. Sabagay. Ha? Sabagay. Ano nga naman ang gagawin ko sa bahay? Malulungkot lamang ako. O sige na. Ulin mo na. Bilisan mo na. Maligo. Pagbihis ka, kwarto ko. Maligo ka at pagkatapos. Shot na naman tayo ulit. Sige na nga. Pero uuwi rin ko pagkatapos ha. Kasi walang kasama si mama. Bumalik na kasi sa trabaho ang papa ko. Bahala ka. Basta, shit ka muna. Bago ka umuwi para hayang pakiramdam mo. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kung ako lang din ang masusunod, ayaw ko na rin sana umalis dito, tita eh. Wala nga naman akong problema sa tirahan dahil pinatitira ako ng libre dito. Pero napapagod na ako, tita eh, na masyado. Naiintindihan kita. Ikaw ang bahala. Kung saan ka komportable, gawin mo para hindi ka masyadong mahirapan. Basta mag-ingat ka lang palagi. Salamat po sa pag-unawa, tita. Ay, malulungkot ako niyan. Kahit kasi paano, ay naging bahagi ka na rin ng bahay na ito. Ako nga hong dapat na magpasalamat sa inyo dahil sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Hindi ko ho ito makakalimutan ang tulong ninyo. At
tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo itong ginawa ninyo. Sakali mang mangailangan din po kayo ng tulong ko, huwag lang kayong magdalawang isip na lumapit sa akin, tita. Mabuti kang tao. At deserve mo ang blessings na nagyayari ngayon sa buhay mo. Tita, pakisabi na lang po kay Tito, Alfie. Ang taos-puso kong pasasalamat sa kanya. Makakarating. At teka, hindi mo na ba hihintayin ang kaibigan mo para makapagpaalam ka rin sa kanya? Matagal na po niyang alam, tita, na aalis ako rito. At kaninang umaga, muli kong sinabi sa kanya, tinawagan ko siya. Ganun ba? Oo. Sige. Mag-ingat ka na lamang dyan sa bago mong tirahan, ha? Tita, Bakit? may problema mo ba kayo? Wala naman. Huwag mo akong intindihin. Sige, umalis ka na. Baka gabihin ka pa. Alam ko, may gumugulo sa isipan niyo eh. Wala ito, iho. Sige na, tumuloy ka na. Huwag mo akong alalahanin. Tita, hindi po ninyo may kakalya. Dahil sa panahong nanirahan ako dito sa inyo, alam ko na po kung masaya kayo o malungkot. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung anong gumugulo sa isipan ninyo. Nasaan ako? Si Elmer, nakatulog nang nakaupo sa sopa. At si Conrad naman, ay nakahilata ng simento. Ano ba rin, nakahinga malapit sa kusina. Natama naman yata kami kagabi. Ang mabuti pa, uwi na ako. Turag ng dati. Malungkot pa rin ako. Lahat na lang ng klase ng bisyo ginagawa ko para lamang mapunan ng kalungkutang nararamdaman ko. Pero wala pa rin epekto. Nadisgrasya na ako. Lahat-lahat. Dahil sa pilit kong mawala ang kalungkutan ko. Pero wala pa rin nangyayari. Makauwi na nga. Alam mo, Mark, sa totoo lang, nalululong kasi sa pinagbabawal na gamot. Si Alex. Nalulong na siya sa pinagbabawal na gamot? Oo. Binitawan na nga diyang bisyo niya sa car-racing. Pero droga naman ang isinundoon. Tita, sigurado ba kayo dyan? Oo. Nahuli mismo ng ate niya sa loob ng kusina. Ilang beses po namin napag-usapan ng tungkol sa ipinagbabawal na gamot. At nangako po kami sa isa't isa na hindi na namin kailangan titignan o hawakan ng droga eh. Pero bakit ngayon? Naiisip ko lamang ang anak ko. Natatakot ako. Baka kung ano na naman ang masamang nangyayari sa kanya. Kailan kaya magbabago ang anak kong yun? Hindi siya nakikinig sa pangaral namin ng papa niya. Akong nahihirapan sa madalas nilang pag-aaway. Tita, may tutulong po ba ako? Oo. Sana, kung hindi mo mamasamahin, hihigian sana ako ng pabor sa iyo. Kahit ano po, tita. Pwede bang kausapin mo ang anak ko? Kumbinsihin mo siyang magtrabaho para may iba siyang pagkakamalahan. At hindi lang kung ano-ano lamang ang kanyang naiisip gawin. Sige po, pagpapabukas ko na lang po ang pag-uwi ko para makausap ko si Alex. Pero Ngayong gabi. paano kung hindi na naman siya uuwi? Hanapin ko po siya. Total, alam ko naman ng lugar na pinupunta niya, pinagtatambayan. Lalo na kanyang mga kabarkada. Alex? Mama, Mark, anong ginagawa ninyong dalawa dito sa sala? Anong ginagawa ninyong dalawa dito sa kwarto ng ganitong oras? Ano? Ang dami-daming customers kanina. Nakailan kang customer, Ira? Kulang-kulang 5,000. Ano? Nakarami ka ng tipa. Iba na talaga ang maganda. Ikaw ang hinahanap ng mga customers. Ginagalingan ko lang ang pagsaserve. Kaya gustong-gusto nila akong mag-serve sa kanila.
Ay, naku, sana naman singganda mo ako para makarami din ako ng customers at... Sira! Hindi dahil maganda ako, kaya ako binibigyan ng tip. Kundi dahil magaling akong mag-serve. Tapatin ninyo ako, Mama. Anong ginagawa ninyong dalawa ni Mark dito sa kwarto ko? Anak, nag-uusap lang kami ni Mark. Siya nga naman, pare. May pinag-uusapan lang kami. Tarantado ka. Patiin ako. Minawalang hiya mo. Pare. Alex, anong ginagawa mo? Bakit mo sinuntok si Mark? Hiya ka. Ito ba? Tama na! Alex, tama na! Tigilan mo si Mark! Tama. Tigilan mo si Mark! Kailan nyo pa tinatalindro ang papa? Kailan pa? Anak! Kumusta ka na, Ira? Nais kong malaman mo na mahal kita. Sino kayang nag-text na to sa akin? Si Alex kaya? Pero parang imposibleng si Alex dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na hindi siya mahilig manligaw. Hindi nga raw uso sa Amerika ang panliligaw dahil ang panliligaw daw nila doon isa pamamagitan ng paghalik sa lips ng babae. Pag daw hinalikan ng lalaki ang babae sa lips, hindi daw pumalag, ibig sabihin, sila ng dalawa na may relasyon na sila. Kaya, imposibleng si Alex ito ang nag-text sa akin. Imposible! Traidor ka. Inukup ka ng pamilyang ito. Ito lamang palang gaganti mo sa magandang pagkitungo namin sa'yo. Ang walang hiyain mong ina ko. Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi ako winawalang hiya ni Mark. Nag-uusap lang kami. Bakit mo ba pinagtatakpan ng lalaking ito? Siguro may relasyon kayo ng lalaking ito, no? Sumosobra ka na. Kung may nagwawalang hiya sa akin sa oras na ito, walang iba yon kundi ikaw. Sige, sampalin pa ninyo ako. Yun nga itong pinagtatanggol ko sa lalaking ito. Ako pang masama. Alex, walang katotohanan niyang inaakusa mo sa amin. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ano na naman bang naiisip mo? At bigla-biglang pinagbibintangan mo si Mark. Na wala Talaga palang namang kalokohan. pinagtatanggol ninyo ang lalaki ito, Pwes, kung nagagawang bilugin ng lalaki itong ulo ninyo, ako hindi. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Hinihintay mo bang suntukin kita ulit? Alex, wala akong ginagawang masama sa mama mo. Hindi pa masama ang ginagawa ko sa mama ko. Hindi lamang siya ang ginalanghiya mo, kundi ako at ang papa ko. Buong pamilyang tinaydor mo. Alex, tumigil ka! Kaya tumigil, mama! At minsan pa inyong pagtanggol ang lalaki ito. Mapipilitan akong magsumbong kay papa. Alex! At ikaw na bastos ka. Lumayas ka sa pamamahin na ito. Lumayas ka! Bastos ka na, traidor ka! Oo, ma. Bakit mag-isa lang kayong kumakain? Akala ko nga, sabi na kayong kumakain ni Mark ngayon. Wala na siya kasing sa higaan niya eh. Nasaan siya? Hindi ba day off niya ngayon? Anak, Tinatanong ko po kayo kung nasaan si Mark. Ang sabi nga po niya sa text niya kagabi, makikisabi na kakain ngayong umaga. anak, hindi ba pinalayas mo siya kagabi? Oh? Oh, hindi ba? Nakalimutan mo na bang pinalayas mo siya kagabi? Ma, bakit ko naman siya palalayasin? Anong dahilan? Ang ibig mong sabihin hindi mo alam ang nangyari kagabi? Na pinagsusuntok mo siya at pinalayas pa? Ano po? Pinagsusuntok ko si Mark? Eh bakit? Saan ang rason? Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Ma, bakit ba? Ano ba yung pinagsasabi ninyo? At bakit kayo umiiyak? Tinatanong ko lang naman kung nasaan si Mark. Eh, umiiyak na kayo. Eh, sasabihin niyo pang pinagsusuntok ko siya. Ano ba naman kayo, mama? Nagbibintangan niyo ako ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Anak, Kinakampihan niyo na din ang papa eh. Umagawa lamang kayo ng dahilan para makatulungan ang pagpapalayas ninyo sa akin sa bahay na ito. Sige, palayasin ninyo ako sa bahay na to. Palayasin ninyo ako! anak, ano bang nangyayari sa'yo? Ano? Ano? Uuwi ako? Bakit? Importante, kaya umuwi ka. Bakit nga? Pauuwiin mo ako ngayong dito ako sa trabaho mo. Bakit? Hindi mo na bang sabihin sa akin kung gano'n yan? Kailangan mo ng pera. Magpapadala ko ngayon din.
Kung yan ang kailangan mo, importante sa'yo. Sige, magpapadala ko. Hindi. Hindi pera ang kailangan ng anak mo. Hindi ikaw. Ano? Kaya umuwi ka. Parang awa mo na. Hindi ko pa nararamdaman si Alex. Umalis na kaya siya? O natutulog pa siya? Mama! Oh, narito pa pala siya. Salamat naman. Anak, bakit? Nasaan yung pera ko? Ha? Kinuha mo yung pera ko, no? Anak, ano bang pinagsasabi mo? Ang pera ko. Wala akong kinukuha ang pera mo, anak. Bakit ko naman kukunin ang pera mo? Ibinigay ko na sa iyo ang perang yun eh. Bakit ko ba kukunin sa iyo? Ano nga eh? Orgin, ibinigay mo lang sa akin kaya malakas itong kunin pa. Pera ko na yon dahil ibinigay mo na. Bakit naman kukunin? Pag nanakaw ka pala eh. Dapat sa'yo ikinong-kulong. Alex! Pag nanakaw ka. Ano bang kaguluhan itong nangyayari? Oh, Mr. Officer, mabuti at dumating kayo. Kailangan talaga ng pulis sa bahay na ito dahil may magnanakaw dito. Ito siya oh. Ikulong niyo ang matandang ito. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pera ko. Alex! Sige na, Mr. Officer. Hulihin na ninyo ang matandang ito dahil magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pera ko, kaya't ikulong niyo siya. Ano? Nasa rehabilitation center ngayon si Alex? Bakit? Kailangan ate para magamot siya. Magamot? Anong ibig mong sabihin? Gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Hindi na niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Ano? Ay mabuti naman at hindi siya ikinulong sa bilangguan. Hindi. Dahil kami mismo ni Alfie ang tumawag sa kinauukulan at isinuko namin siya. Dahil hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kaya sa rehabilitation center siya dinala para magamot pa. Ay nako, ito na nga yung sinasabi ko sa'yo. Ha? Hindi ka naman kasi nakikinig. Ate, tama na. Yang ugali mong yan ang namana ng anak ko sa'yo. Hindi marunong makinig. Ito na ang nangyari ngayon. Lahat ibinigay mo sa kanya. Ano ba yun ang nangyari? Na humaling siya sa droga mula sa perang ibinigay mo sa kanya. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya para humantong siya sa ganitong sitwasyon. Ilang beses kitang sinabihan. Hindi lahat ng hinihingi ng anak mo ay dapat na ibigay mo. Oh, minamahal ko lang naman ang anak ko. Gusto ko lang maging masaya ang anak ko, ate. Oo, nariyan na ako. Mahal mo nga ang anak mo. Sino ba namang magulang ang hindi minamahal ang anak? Kaya lang, ang sobrang pagmamahal sa anak ay nakakasama rin. Tandaan mo yan. Ano bang nangyayari? Narito ka. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa pamangkin ko. Oo nga eh. Alam mo, tumigil na siya sa pangangarera ng sasakyan. Droga naman siya. Nalulungan siya sa pinagbabawal na gamot. Ay, anong plano ninyo ngayon? Hindi ko pa alam. Nalilito na din ako. Hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito si Alex. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Abay, ngayon pa lang, isipin na ninyo kung ano ang gagawin nyo pagkalabas niya sa rehabilitation center. Para hindi kayo mangangapapa kung ano ang susunod ninyong gagawin. Baka sa susunod, hindi lang sa rehabilitation center ang hahantungan niya, kundi sa bilangguan, babagsak ang anak ninyo. At kung hindi sa bilangguan, baka sa sementeryo na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, pare. Kumusta ka na? Ito, nakakulong. Naiiya nga ako sa'yo eh. Kaya ginawa ko sa'yo. Naikwento nga sa akin ni mama ang mga sinabit ginawa ko sa'yo. Nahanap kasi kita nang minsang dinalaw niya ako. At naikwento nga sa akin ang mga nagsasabi ko sa'yo. At maniwala ka man o hindi, hindi ko talaga alam. Ginawa at sinabi ko sa'yo yan. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo nga yun eh. Hindi naman naglaon. Naisip ko na baka nadala lamang ng resulta ng paggamit mo ng pinagbabawal na gamot. Dahil unang nagsabi sa akin
gumagamit ka na nga ng pinagbabawal na gamot. Pare, ayaw kong manatili dito. Alam ko, pare, hindi ka naman magtatagal dito eh. At habang narito ka, gagamutin nila ang naging epekto ng pinagbabawal na gamot sa katawan mo. Huwag kang mag-alala, pare. Makakalabas ka rito. Oh, hindi ka pa rin kumakain. Magkakasakit ka dyan sa ginagawa mo. Naaalala ko ang anak mo. Kumakain ako. Samantalang ang anak mo, hindi ko alam kung nakakakain din. Eh, siyempre naman kumakain yon. Bahagi sa binabayaran natin sa fasilidad na yun ang pagkain niya. Kaya huwag kang mag-alala. Pero hindi natin alam kung anong klaseng pagkain ang ipinapakain sa Ayan ka kanya. na naman eh. Pinapairan mo na naman yung emosyon mo. Naaawa lamang ako sa anak ko. Anak ko rin yun. Ah, masakit din sa akin ang nangyari. Kaya lang, kailangang harapin niya yun ang anak mo para gumaling siya. Ika, may question pala si Ate Lodi kay Alex. Sandali lang. Sasagutin ko lang itong tawag sa cellphone ko. Oh, si Ate pala. Hello, Ate. Oh, katabi ko ngayon siya. Oh, kausapin mo. Sige, sige. Ito, kakausapin ka raw ni Ate tungkol kay Alex. Salamat ha, dinalaw mo ako ulit. Ikaw talaga. Kung magsalita ka, akala mo kung ibang tao ang kaharap mo. Ano, kumusta ka na? Okay lang naman. Ang sabi ng papa at mama makakalabas na raw ako sa susunod na buwan. Sabi maganda yan. Natutuwa ako para sa'yo. Kakalabas ka na. Kaya lang, parang wala ring silbi ang paglabas ko eh. Huh? Bakit naman? Nalulungkot pa rin ako. Ewan ko ba? Ang kalungkutan lang ito ang nagtulak sa akin para sumali sa car racing na naging dahilan ng aksidente ko. Bumitaw ako sa car racing para hindi na muling maaksidente. Kaya ibinaling ko sa droga. At ito nga ang kinahinatnan ko. Pare, alam mo, kaya ka lang nalulungkot kasi wala kang pinagkakabalan eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ganito yan, pare. Maghanap ka ng trabaho mo. At nang sa gayon meron kang pagkakabalaan. At mawala yung lungkot mo. Diba? Ewan ko. Sa ngayon hindi ko pa iniisip ang magtrabaho. Narayan pa naman sina papa at mama eh. Pero pare, malaking bagay talaga kung ikaw mismo ang maghanap buhay. Ha? Makaramdam ka ng kakaibang kasiyahan. Kung ang ginagastos mo nanggagaling mismo sa pinaghihirapan mo. Ano ho? Nakulong si Alex? Ay, oo. At alam mo ang dahilan kung bakit siya nakulong. Dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kawawa naman pala si Alex, Inay. Ay, kung bakit kasi. Sa lahat ng pwede niyang pagkaabalahan, ang ipinagbabawal na gamot pa. Palibhasa, maraming pera. Kaya hindi na alam kung saan gagastusin ang kanyang pera. Sinisi niyo pa talaga sa pagkakaroon niya ng maraming pera. Oo. At alam mo anak, kung minsan, hindi rin mabuti ang pagkakaroon ng maraming pera eh. Tulad yan, maraming pera si Alex. Wala nga siyang pamilya na iniisip eh. Kaya sa droga niya ginagastos ang kanyang pera. Ayan tuloy ang nangyari, nakulong. Oh, anong kabutihan ang naidulot ng pera sa kanya? Wala, sa kulungan pa bumagsak. Ang inay talaga, oo. Hindi naman humasama ang pagkakaroon ng maraming pera. Siguro sa taong marunong humawak ng pera. Siguro sa taong marunong humawak ng pera, pagpapala ang dala ng pera. Pero sa taong mangmang, ay walang mabuting maidudulot nito sa kanya, kundi kapahamakan lamang. Anak, makakalabas ka na dito sa rehabilitation center. Sana naman ay hindi na maulit ito. Salamat po, mama. Siya nga po pala ang papanasan siya. Pagpasensyahan mo na ang papa mo kung wala siya ngayon.
Kinakailangan niya kasing bumalik sa trabaho. Sobra-sobra na ang panahong inilagi niya sa bahay. Dahil sa nangyari nga sa'yo. Oh, halika na nang makauwi na tayo. Si Mark, alam na ba niyang ngayon ang labas ko? Oo naman. At naroon na siya sa bahay ngayon. Ipinagluluto ka ng paborito mong pagkain dahil day off niya. At nagboluntaryong siya na ang magluluto ng hapunan habang sinusundo kita para sa paglabas mo, iho. Ang sarap talagang mamuhay ng malaya, no? Talagang masarap, pare. Nagagawa mong kahit anong gusto mong gawin. Basta huwag lamang tayong lalapag sa batas. Okay lang gawin ang lahat. Kahit bang pinagbabawal ng batas. Basta, huwag ka lang pahuhuli. Alex, ito talaga. Wala ka pang isang araw na nakakalabas eh. Ganyan ka na kagad. Alex! Bukas yung pintuan, ma. Anak! Ay, naku, anak. Dumating na ang ticket mo. Ha? Ticket? Oo, ticket papuntang Pilipinas. Ano ang ibig ninyong sabihin? Napag-usapan namin ng papa mo ang muli mong pagbabalik sa Pinas. Talaga po, uuwi ako muli ng Pilipinas. Oo, at next week na ang flight mo. Pauwi ng Pilipinas. Narito na ako sa harap. At marami na rin ang pagbabago. Marami ng kabahayan. Dati-rati, itong bahay lang namin at bahay ni na Ate Piring nakatayo. Ngayon, marami-rami na. At nagkaroon na ng padyak. Hey, Alex! Narito ka na pala! Kumusta ka? Oh, pare Timyong, ikaw pala. Okay lang naman ako. Kagabi lang. Halika muna dito, inom tayo. Ay, mamaya na pare. Tama muna, bago inom. Sige may. Pasahirong nagtatawag sa akin, oh. Ay, balik na lang ako dito mamaya. Sige. Ihanda mo na yung station na alak. Antayin ka na rin, ha? Oo, marami akong dalang alak pare. Sabihin mo sa mga katropa natin, mamayang gabi ah. Okay, sige. Hanap buhay muna ako para may pambili ng gatos ng anak ko. Sige pare. Ayan na si Timyong. Papadyak ko para may pambili ng gatas ng anak. Tignan mo nga naman ang hirap ng taong yun. Ganun pa niyang magpakahirap para lang may pambili ng gatas ng anak. Laki na nga ng pinagbago ng lugar na ito. Dati-rati naglakad lang ang mga tao papuntang highway kung pupunta ng downtown. Ngayon, nagsisipag sakyan sila sa padyak. Ayaw nang maglakad. Ganun pa man. Kahit marami na ang pagbabago sa lugar ko, ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko sa tuwing naririto ko sa Pilipinas. Iba talagang pakiramdam pag naririto sa sariling lupang tinubuan. Sarap-sarap ng Teka, parang kilala ko itong naglalakad na ito ah. Si Ira. Alex! Alex! Ikaw ba yan? Si Ira nga. Ira! Alex! Ikaw nga! Ira, ikaw nga. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang. Teka. Bakit ba dito tayo nag-uusap sa gilid ng kalsada? Halika sa loob ng bahay. Doon tayo magpintuhan. Hindi ko alam na masasabayan mo ako sa pag-inom ha. Oo naman. Laking pub house yata ito. Anong sinabi mo? Laking pub house ka? Oo. Bata pa ako, nasa pub house na ako. Pub house ang bumuhay sa amin ng inay ko at ang mga kapatid ko. Ano? Pero wag mo akong maliitin dahil kahit nasa pub house ako nagtatrabaho, malinis naman ang trabaho ko doon. Buna, naging dishwasher. Pagkatapos, naging assistant cook. Ngayon, waitress na ako. At kahit waitress, malinis pa din ako. Sa katunayan berhin pa ako hanggang ngayon. Kahit pa-table lang ako. Hanggang doon lang yun. Kaya ikaw, huwag mong samantalahin ang pagkakataong ito. Dahil hindi pa naman ako lasing eh. Talaga lang ha? Hindi ka pa lasing yan. Oo, hindi pa ako lasing. Hindi ka pa ba lasing yan eh? Nakapikit ng mga mata mo. Ira?
Ira! Naku, nakatulog na. Saan ko kaya papahinga ang babaeng to? Alangan naman sa kwarto ko. Baka kung anong isipin niya pag nagising. Ganito na lang. Ipapasok ko na lamang siya sa kwarto ko. At pahihigayin ko na lang sa bed ko. Pero dito na lang ako sa sofa matutulog. Tama, yun ang gagawin ko. Ang bigat pala ng babaeng ito. Hindi naman siya mataba, pero ang bigat. Ganito talaga ng babaeng ito. Bakit niya kaya sobrang malakas ang tibok ng dibdib ko? Bakit ang saya-saya ko? Yung dating saya ko noong narito pa ako ay muling bumalik. At bumalik lamang ang sayang yun. Dahil nasa harapan ko naman ang babaeng ito. Ano kaya meron sa babaeng ito na nagbibigay saya sa buhay ko? Nagre-ring yung cellphone ko. Si mama na naman ito siguro. Si Mark pala. Mark! Pare. Si Mark na ito. Kamusta ka na dyan? Parang iba na yata yung aura ng boses mo ngayon. Parang ang saya-saya mo. Halata ba? Oo, di kita nakikita pero alamdam ko ang kasiyahan sa boses mo. Ano ba meron, pare? Nasaan ka ba? Day off mo ba? Oo, kaya nga kita natawagan dahil may 5 oras akong free time ngayon. Okay kung ganun. Gagamitin ko yung 5 oras mo para maikwento ko sa'yo lahat-lahat. Sana magustuhan ni Era tong luto ko. Mabuti na lamang may stock lagi si Auntie Pasing ng spaghetti. Kung hindi, wala akong may papakain kay Era sa umagang ito. Ito, luto na. Dadalhin ko to sa kwarto at sabay kaming kakain ng almusal. Tutulog pa rin si Ira. Ipapatong ko muna ng pagkain ito hanggat hindi pa siya nagigising. Ang ganda-ganda niya talaga. Ang kabog ng dibdib ko, ang bilis. Tama nga yata ang sinabi ni Mark. Umiibig na ako sa babaeng ito. At kung totoong umiibig na ako, ang babaeng ito ang unang-unang nagpatibok ng puso ko. Nagising na siya. Alex, nasaan ako? Naririto ka sa kwarto ng family house namin. Ano? Huwag kang mag-alala. Wala naman Ano ako. ginawa mo sa akin? Ginala mo ako, no? Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Ha? Nagtiwala ko sa'yo. Tapos ito palang gagawin mo sa akin. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Saan ka na naman galing, babae ka ha? Bakit ngayon ka lang? At bakit ganyan ang itsura mo? Galing po ako kina Alex, Inay. Siyempre, nagpintuhan hanggang sa inabot pa ako ng gabi. Takot ako umuwi, kaya doon na ako... Kaya, doon ka na natulog. Ganun ba? At teka, may nangyari ba sa inyong dalawa? Ha? Meron ba? Ayos ito. Mapapaniwala ko si Inay na may nangyari sa amin ni Alex. Magtapat ka! May nangyari sa inyo ng lalaking yun? Meron ba? Ha? Oho, Inay. Walang hiya kang babae ka. Sa lahat ng lalaki na lalandiin mo, ay ang lalaki pang yon. Ano na ngayon ang mangyayari sa buhay mo? Ano? Napakatamad ng lalaking yon. Oo pare, maniwala ka sa akin. Walang nangyari sa amin ni Era. Pero ang alam niya ay may nangyari sa amin. Dahil nga pinahiga ko siya sa kama ko. Pinahiga ko lamang siya sa bed ko. Para naman komportable siyang matulog. Ako na may nahiga sa sopa. Alangan namang hihiga ko sa kama. Siya na may nasa sopa. Ngayon nga lang sasabihin sa akin. Nagpapakitang gilas nga ako, hindi ba? Alex! Lumabas ka dyan! Ah. Huwag kang magtago. Walang hiya ka. Huwag mong ipagmalaki ang dami ng pera mo. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. At kahit saan pa tayo makarating, hindi kita atrasan. Walang hiya ka. Papera ka lamang ay nagmamalaki ka na. Inay, ano ba kayo? Huwag naman kayo mag-iskandalo dito. Nakakahiya. Lumabas ka ng bahay mo, Alex! Walang hiya ka! Pare, sandali lang. tama na po. Parang may maingay sa harapan ng bahay. Panagutan mo anak ko! Nag-iingay sa harap ng bahay. Bakit kaya? Matignan nga.
Ah, si Ira? Oh, pagkakasalan ko po si Ira? Alam ko, Alex, naiintindihan ko ang reaksyon mo. Laking Amerika ka at karamihan sa Amerikano ay bihirang naniniwala sa kasal. Pero dito sa atin sa Pilipinas, lalo na dito sa baryo ay mahalaga sa amin ang kasal dahil may nangyari na sa inyo ni Ira. Ha? May nangyari sa amin ni Ira? Ayon nga dito kay Ira, pareho kayong lasing at hindi na napigilan ang tawag ng laban. Teka, bakit hindi natin tanungin ulit si Ira kung totoo nga bang may nangyari sa inyo kagabi? Meron nga ba, ha Ira? Magsabi ka ng totoo. May nangyari nga ba sa inyong dalawa ni Alex kagabi? Meron po. Kita na ninyo? Winasak ng Alex na ito ang puri ng aking anak. Kaya dapat niyang pakasalan ang anak ko. Ano? Ikakasal na si Alex? Oo. Wala pa nga siyang isang linggo doon. Kakasal na. Anong nangyari? Bakit naman gano'n ang kabilis ang pangyayari? Wala naman siyang nababanggit sa atin na nobya niya. Lang anak mo. Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan. Napakabilis ng pangyayari. Tita. Ano po nangyari? Bakit po pinapunta niyo ko dito ng una-una? Bakit? Alam kong kaibigan ka ng aking anak. Sabihin mo nga sa akin, may nililigawan ba o nobya si Alex na naiwan siya nang umuwi siya dito sa Amerika? Wala po. Pero ang nabanggit lamang niya sa akin, noong isang araw meron na rin siyang napupusuan. Kung gano'n, pwedeng matagal na niyang napupusuan ang babae ko. Kaya't pagdating napag-usapan na nila ang kanyang kasal. Bakit po? Ikakasal na kasi si Alex. Ano? Ikakasal na si Alex? Oo, ang anak ko. Kung ano-anong gusot ang napapasukan. Huwag ka nang uuwi dyan. Baka mas makakabuti sa anak natin ang nangyari ito sa kanya. Baka nga ang babaeng yun ang makapagpapatino sa ating anak. Pare, congrats! Ikakasal ka na pala. Hindi mo man lang nabanggit sa akin nung huli tayong mag-usap. Hindi ko rin alam eh. Nagtaka na nga lang ako nang sabihin ni Ira na may nangyari sa amin. Sigurado ka, pare? Oo, pero sa kabilang banda, gusto ko na rin ang nangyari. Kasi nga, kursunada ko rin si Ira. Ang bilis nga ng tibok ng puso ko sa tuwing kaharap ko siya eh. Ikaw na ang nagsabi, umiibig ako sa kanya. Kaya nang sinabing pakasalan ko siya, pumayag ako kaagad. Ang bilis, ha? Diyan ka lang pala sa Pilipinas makakatagpo ng babaeng magtatali sa'yo. Pare, angal ko na sana maligaya ka sa bagong pinasok mong buhay. Salamat pare. Pero yung pangako mo ha, baka nakakalimutan mo. Pangako? Ano ba pangako kong yun? Na ikaw ang magiging best man ko. Congrats, Ira. Salamat. Natupad din ang pangarap mong makapag-asawa ng isang US citizen. Epektibo ang taktika mo. Napikutin si Alex. At nang makarating ka na rin ng Amerika. Pinikot ko man siya. Hindi naman siya lugi. Dahil birhin pa naman ako eh. Pero mahal mo na rin siya, di ba? O nagpakasal ka lang sa kanya para makarating ka lang ng Amerika? Siyempre para makarating ng Amerika. Pero alam mo, mapag-aaralan ko rin siguro siyang mahalin kung magtitino siya. Ano? At may kondisyon pa palang pagpapakasal mo sa kanya. Ay plano kayo pa yatang iwanan siya eh. Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Pare! Oo pare, marami nang hindi mo ako matitiis eh. Teka, ipapakilala kita sa bride ko. Ira, ito ang ikinikwento ko sa'yo na best man ko, si Mark. Ira? Teka, magkakilala ba kayong dalawa? Oo! Minsan lang kami nagkita nung araw ng despedida mo. Hindi ba naroon si Ira noon? Siya nga naman.
naroon nga sa despedida mo si Mart, kaya kami nagkakilala. Hindi ba, Mart? Oh, Ira, ngayong may asawa ka na. Umaasa ako na pipirmi ka na ng bahay ngayon. Ano pa nga bang magagawa ko, Inay? Kahit ayaw kong maging manugang yang si Alex, wala na rin tayong magagawa. Kundi tanggapin siya. Kaya dapat lang magtrabaho na dahil maasawa na siya ngayon. Hindi pwedeng aasa lamang siya sa kanyang mga magulang. Opo, Inay. Ako nang bahala dyan. Ako ang magpapatino kay Alex. Abay, dapat lang. Dahil hindi habang panahon magbubuhay binata siya. Ira? Ira! Oh, kaibigan mo yata yan Siya nga ho, Inay. Fran! Pumasok ka na! Hindi nakalak yung pintuan! Magandang hapon po, Aling Adiling. Magandang hapon naman. Pumasok ka na't aalis muna ako para makapamalingki ako. Oh, friend! Musta ka na? Heto, walang pagsidlan ang kasiyahan ko dahil hindi magtatagal, makakapunta na ako sa Amerika. Alam mo, sa palagay ko ay mauna ka lamang sa akin ng ilang buwan para makarating ng Amerika. Ha? Anong ibig mong sabihin, friend? Mayroon akong maniligaw na nagtatrabaho sa Amerika. Talaga? Sino? Kilala ko ba siya, friend? Oo naman. Nanligaw nga rin siya sa'yo dati. Kaya lang, binasted mo. Ha? Sino naman yan? Si Mark. Si Mark? Oo. Si Mark na naging best man ng kasal niyo ni Alex. Mag-iisang taon na itong anak mo. Hindi ka pa ba babalik sa Amerika? Hayaan mo namang makapiling ko pa ang baby natin. Ano? Mag-iisang taon ka na dito. Kaya mag-iisang taon mo na rin ang kapiling baby natin. Ano pang gusto mo? Ang tumambay lamang dito sa Pilipinas? Gayong lumalaki na ang anak mo? Bakit ba minamandon mo ko? Ako ang lalaki. Ako ang dapat nasusunod at Yun hindi na ikaw. nga Ikaw ang lalaki. Kaya dapat magpakalalaki ka naman. Ano bang magpakalalaking sinasabi mo? Higit kanino man, alam mo na lalaking lalaki ako. Sa kama, oo. Lalaking lalaki ka. Pero sa pagharap ng obligasyon, wala ka. Kailangan may magtutulak sa'yo Magpakalalaki ka naman sa pagharap sa buhay. Gawin mo ang obligasyon mo bilang lalaki. Ginagawa ko naman Ako naman ang nagpapakain sa'yo. Hindi ka naman hihirapan. Hindi ka nga nagtatrabaho para kumain at bilhin ang mga luho mo. Oo. Hindi nga ako nagtatrabaho. Pero mas gugustuhin ko pang siguro magtrabaho para magkaroon ako ng sariling pera. Hindi yung umaasa ako sa bigay lamang ng mga magulang mo. Ano pa bang hahanapin mo? Hindi naman ako nagkukulang Kumpleto ka naman ng gamit sa bahay na ito. Mga damit mo, panay stateside. Ano pang pag nagpuputok ng butsi mo? Anong pinagpuputok ng butsi ko? Magtrabaho ka! Yun ang gusto ko! Paano ka magtatrabaho dito sa Pilipinas? US citizen ako. Kaya nga, bumalik ka na sa Amerika para makapagtrabaho ka doon. At nang maibigay mo naman sa amin ang anak mo ang mga kailangan namin. Hindi lamang kay papa't mama mo nang gagaling ang kinakain namin ng anak mo. Oh, kanina pa ako dumating pero hindi mo man lang ako kinakausap. May problema na naman ba? Tumawag sa akin ang manugang mo sa Pilipinas. Oh, ano ngayon? Ang sabi sa akin gusto raw pumunta dito sa Amerika. Ano? At bakit siya naman pupunta dito? Dapat mauna dito yung anak mo para silang dalawa ang naririto. Ay, ang problema kasi, ayaw bumalik ni Alex dito sa Amerika. Ayaw na yata dito sa Amerika Ang sabihin mo, kaya lang ayaw bumalik dito sa Amerika ng anak mo dahil alam niya na pipilitin na naman natin siyang magtrabaho. At ayaw rin lamang niyang bumalik dito sa Amerika. Pues, habang buhay na siyang maninilan sa Pilipinas nang hindi natin siya padadalhan ng pera. Ano? Seryoso ka ba? Oo! Dapat lamang na matuto siyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Abay, magtititanyos na siya pero umaasa pa rin sa atin. Paano kasi? Kinukonsinti mo ang mga ginagawa niya. Kahit may sarili siyang pamilya, ayaw pa rin siyang magtrabaho. Tingnan ko lang.
kung anong magiging buhay niya doon sa Pilipinas nang wala siyang pera. Ira, ano yung ginagawa mo? Bulag ka ba? Nakikita mo na nga nag-iimpake ako ng damit eh. Ha? Saan ka pupunta? Ano pa? Nilalayasan ka namin ng mga anak mo. Ano? Huwag mong gawin yan. At bakit hindi ko gagawin kung kinabukasan ng anak ko ang nakasalalay? Siya nga pala, dahil ayaw mong kausapin ng papa, kaya sa akin niya sinabing kanyang gagawin. Alam mo ba kung anong gagawin ng papa mo? Hindi kanya padadalhan ng tiket pabalik ng Amerika. At kahit makabalik ka man doon, ha? Sarado ng kanyang bahay para sa'yo. At ngayon, inuobliga na ako. Hindi ko gagawin. Dahil tulad nila, pagod na rin ako sa kakasabi sa'yo na bumalik ka ng Amerika para magtrabaho na. Eh, hindi mo naman ginagawa. Ako nga, nalilimang taon lamang nasaksihan ng katamaran mo. Suko na ako. Mga magulang mo pa kaya na ilang taon na nagtiis na nakikita ang katamaran mo? Isa pa, matanda na sila. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Alex, kumain ka na ba? Hindi pa ho. Di pa ba nagpapadala sina mama at papa mo? Yun ang huling sinabi raw ni Ira nang makausap niya sila. Ay, papaano ba ito? Hindi pa rin dumarating si Rico. Pero tika muna, parang may tira akong biskwit kanina eh. Ay, teka't kukunin ko lamang sa loob ng bahay ah. Ay, sana hindi pa nilalanggam yon. Ayan ka lang ha. Hindi na nga nagpapadala sila mama at papa. Naputulan na ako ng kuryente. At wala na sina Ira ang mga anak ko. Paano na ako ngayon? Tayong ang pinsan kong si Ate Piring nagbibigay ng pagkain. Wala naman akong alam na trabaho. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagkatrabaho. Kahit nung nasa Amerika pa ako. Ngayon nangugutom na ako. Pero wala pa rin akong makain. Dahil wala pang ibinibigay sina Ate Piring na umaasa rin sa kanyang mga anak. Ang maraming panahon ang nasayang. Kung sana'y pinakinggan ko sina mama at papa nang sabihin nilang bumalik ako sa Amerika para magtrabaho. Sana'y maganda na ang buhay ko ngayon. Hindi tulad ngayon na umaasa pa rin ako kahit sa pinsan ko na naghihirap din sa buhay. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.